Tagal kong naninirahan sa GMA. Kilala ko ni Brother Peter o Pastor Peter. Kilala niya ako. Matagal na kami magkakilala. At palibhasa, hindi ako namihasa. Nasanay sa gathering. Ano? Kasi alam niyo ako ay naghahanap buhay at trabaho. Then, simpleng gawain sa aming tahanan. Kaya, limitado yung aking panahon na gawin yung nararapat. Dahil ako'y talagang ang kinasanayan ko sa buhay ko ay maghintay ng tanda eh. Lagi kong inihintay yung Panginoon. Panginoon, kalooban mo ba o hindi pa? Lagi kong sinasabi ito sa Panginoon. Kapag ka nakabuo ako ng mensahe at nagdugtong-dugtong, eto na yon, Panginoon. Pero still, hindi pa rin. Hanggang sa, sige lang, patuloy, yung pamilya ko, magulang ko, mga anak ko, sa simpleng gawain, mga kapatid. Then, eto na nga, nung nakita ko na habang ako'y nagpapatuloy, nakita ko ang kilos ng Panginoon dahil doon na nga yung nagkabit-kabit na po yung bawat simpleng pangangaral. Nagdugtong ang Panginoon at sabi ko, ito na yung panahon. Kaya sabi ko, bagamat may isang pastor na ng GMA na hinihikayat ako na maging katuwang niya, ay tinanggihan ko pa rin ito dahil still, sabi ko, hindi ko magagawa ito, pastor, dahil trabaho at simpleng pananampalataya para sa aking mga anak. So yun lang ang kaya ko sa panahon na yun, mga kapatid. Pero tunay na napakabuti ng Panginoon dahil basta't panghawakan lang natin. Kahit anong mabibigat na pagsubok at dagok ng buhay sa atin, mga kapatid. Dahil maraming beses na ako nasipa sa simbahan, mga kapatid. Bagamat hindi naman ako nasipa dahil gumawa ako ng kasamaan, ano? Hindi, sa paninindigan. Ayan. Later on, ay sumipa sa akin. Siya rin ang humikayat sa akin na magsama. Pero nanindigan pa rin ako na kailangan ko munang muling makausap ang Panginoon patungkol sa mga bagay nito. At hindi na nga nangyari yun. At hanggang sa eto na, mga kapatid. Totoo niya, nalulungkot ako lagi kasi sabi ko, Lord, nasan ba yung mga kapatid ko? Diba? Kasi ilang simbahan yung pinuntahan ko, may direct prophecy, interpretation of tongues, at isang sinasabi, 3 simbahan na pare-pareho. At ako lang nakakaalam kung bakit pare-pareho ang sinasabi, dahil alam ko na patungkol sa akin yung kanyang sinasabi. Kaya sabi ko, nung ako'y palabas ng simbahan, sabi ng kapatid, Brad, ano ba ang burden mo? Kasi yun ang hula, tumumba eh. Sabi ko, kung ano ang kalooban ng Panginoon. Ganun lang ang sinabi ko, pero maraming sinabi ang Panginoon. Binasa niya yung buhay ko eh. Binasa ng Panginoon. Sabi ko, ang Panginoon ito. Paano niya nalaman yung mga ganung bagay? Sabi ko, Panginoon, yung nagsasalita. Dahil kung ito'y galing sa tao, hindi niya malalaman ang mga sikreto ko. Tama po? Bakit 3 simbahan alam ang sikreto ko? Na hindi naman kami nagkita sa mahabang panahon dahil ako'y nagtatrabaho. Trabaho, opisina, trabaho, opisina, trabaho, opisina. Pero once na na-invite nila ako, sabi ko, narinig ko ang tinig ng Panginoon. At sabi ko sa sarili ko, Panginoon, maliban na magdugtong-dugtong yung ibibigay mo sa aking unawa, pagsisikapan kong mangaral. Pero kapag hindi, mananahimik ako. Tama ba?
Kaya salamat sa Panginoon. Nakakangawit pala. Narinig niyo ba ako? Hindi ako sanay na nakagano kasi hahawakan ko yung ano ko yung babasahin Ito po. Yung Biblia tsaka yung ano. Yan. Pasensya na po kayo. Medyo lapit lang ako ng konti. Kanina yung preacher po natin sa gawing kanan. Ako naman sa kaliwa. Yung parang sa kabanantipan, mga kapatid. May mga kerubim doon na sa kabila at saka doon sa kabilang dako. So salamat sa mga mensahe na narinig namin kanina at ako'y natutuwa dahil tama yung aking pagpapasya na ilipat muna sa kapatid. Bagamat napag-usapan na ako yung mauna, pero sabi ko kay Pastor Yuri muna. Kaya salamat sa Panginoon at nakita ko ito'y pagpapala, napakalaking pagpapala, lalo na dito sa mga anak kong ito. Kasi medyo nasanay na sila sa bibig ko Parang minsan pagka ganun parang bang, ikaw na naman papa, maigi yung iba dahil may ibang, I believe kasi ako mismo habang pinakikinggan ko si Pastor talagang maraming na-refresh sa akin Grabe, marami akong nadagdag, na-refresh, sabi ko, ang ganda. Kaya purihin ng Panginoon na sabi ko, ito'y kalooban ng Panginoon. Maging yung 35 years or 40 years kung tinatayuan, yung great mystery of godliness, sabi ko. Bagamat hindi siya bumasa ng scripture, quotation ng propeta, mga kapatid. So yun ang tamang quote. Tama? Based on the Bible, kahit siya'y quotationer, ako rin naman ay quotationer din. Di ba? Basta base sa salita ng Diyos. Mahirap po yung magko-quote po tayo kasi alam na natin yan, meron pong dual statement, triple, and even wrong interpretation. Masakit po pakinggan sinasabi ko pero wala akong magagawa. Totoo yan May listahan naman ako na may maling pahayag, may maling statement ang ating propeta. But still, hindi ma-abolish yung pagiging propeta niya. Tama, dahil kung titignan po natin, bilang propeta, ay ginagamit din siya ng Panginoon bilang kamay, bilang pamaypay sa kanyang kamay. Alam natin yan, di ba? Kasi lahat ng bagay, tandaan nyo ito, lahat ng bagay papahintulot sa buhay nyo para masubukan po kayo, mga kapatid. Hindi komot God is love ganun na lang yon. Kapag mali ang direksyon na nilalakaran ninyo, mararanasan nyo ang Diyos ay humahatol din. Namamalo din, mga kapatid. At kung hindi tama ang puso po natin, mga kapatid, kahit magbabad ka sa mensahe ng propeta, wala kang makikita. Kahit magbabad ka sa banal na kasulatan, wala kang makikita pag mali ang lakad mo. So ang susi po, mga kapatid, yung buhay natin, yung pagkatao natin na laging tapat, laging nagtitiwala sa ating Panginoon. Palakpakan po natin ng Panginoon. So importante pa rin yung paglakad natin. Marami akong nakilala, mga kapatid, na mga preacher. After makilala nila ang malalalim at mga katotohanang aral ng mga sinugo ng Panginoon. But later on, mga kapatid, later on, sasabihin, wala nga ako naintindihan sa itinuro ng tao na yan. Yan ba yung masasabi nating istan yan? Kasi ang totoong istan, mga kapatid, yun ay dealing ng Panginoon sa'yo na hindi na yan magbabago. Lumipas man ang 40 taon sa buhay mo, pangahawakan mo at paninindigan mo yung mga aral na yan. Hindi yung pabago-bago. Dahil kapag pabago-bago, mga kapatid, sabi nga ni Brother Jackson, ang totoong fivefold ministry na gagamitin, not 4 things right and 1 thing wrong. Or 3 things right and 2 things wrong. Perfect yun. Pero hindi ko naman sinasabing may hindi na tayo magkakamali. Minsan meron tayong hindi na aabot, di ba? Pero
Kaya nga ang gagawin ng Panginoon yung 5 opisinang ito, mga kapatid, sila muna yung pakakasakdali ng Panginoon. Alam ng Panginoon kung ano ang kanilang mga puso, di ba? Dahil ang totoong pagkakasundo ay nasa pagpapakumbaba. Yun po ang susi ng totoong pagkakasundo. Doon muna tayo dadalhin, mga kapatid. Yung humbleness, pagpapakumbaba sa isa't isa, yung pagkilala sa bawat ministeryo ng bawat isa sa atin. Tama? May kanya-kanya tayo Tama? Pastor, Evangelist Roy, nasanay lang ako tumawag ng pastor, pero evangelist. Dahil nakita ko rin yung kanyang sipag, yung kanyang tiyaga. Fivefold ministry po yun. Pastors, teachers, apostles, and prophets. So, ilalagay ng Panginoon sa tama ang lahat ng bagay, mga kapatid. Ilalagay ng Panginoon. At ang gusto kong i-share sa inyo, mga kapatid, basahin ko. Ito, hinihanda ko na. Matagal ko na itong naihanda dahil ito po almost 10 years yata na ako'y nadalaw sa lugar ng Pampanga at naibahagi ko ito. So nakita ko ay meron pa pala akong file at napaka ganda, mga anak, mga kapatid. Ang pamagat po nito ay ang Major and Minor Dispensation Messengers and Lead Ministries. Ito po yung mga praise the Lord, tuloy po. What? Ayan, praise the Lord. Tuloy po kayo, mga kapatid. Salamat sa Panginoon. Sige po. At magandang araw po, Pastor Bal. Hindi ako nagkamali. Amen po. Salamat. At iningatan po tayo. So, ito po yung pamagat ng aking ito po. Major and Minor Dispensational Messengers and Lead Ministries. Mga kapatid, ito po ang order na ginagawa ng Panginoon sa kanyang mga mensahero. Merong major, later on, yung minor, yung minor later on nagiging major. So titignan po natin kung ano po yung ginagawa ng Panginoon. So alam natin, buksan muna natin itong Jeremiah 7:25 to 28. Basahin ko lang muna po ito. Chapter 7, verse 25 to 28. Yes, chapter 7, verse 25. So, mula ng araw na ang inyong mga magulang ay nagsilabas sa lupain ng Ehipto, taas po, hanggang sa araw na ito, aking sinugo sa inyo ang lahat kong lingkod na mga propeta. Na araw-araw ay bumabangon akong maaga at sinusugo ko sila, gayon may hindi sila nangakinig sa akin o nangakiling man ang kanilang pakinig, kundi pinagmatigas ang kanilang leeg at sila'y nagsigawan ng lalong masama kaysa kanilang mga magulang. At iyong sasalitain ang lahat ng salitang ito sa kanila, ngunit hindi sila mga kikinig sa iyo. Iyon namang tawagin sila, ngunit hindi sila magsisagot sa iyo. Sa 28, at iyong sasabihin sa kanila, ito ang bansang hindi nakinig sa tinig ng Panginoon nilang Diyos o tumanggap man ng aral ng katotohanan, ay nawala at nahiwalay sa kanilang bibig. So ito, mga kapatid, ang ganito muna. Praise the Lord.
So yun po mga kapatid, ang ginagawa ng Panginoon, gumigising siya ng maaga, no? At nagsusugo ng kanyang mga lingkod upang magpaalala, ano? Sa bayang ito, walang iba kundi ang Israel, mga kapatid. So kung ano po ang ginagawa niya sa panahon na yon, kung ano ang ginawa niya sa kapanahunan niya, o mga kapatid, tandaan natin, ang Diyos po ay hindi nagbabago ng kanyang kaparaanan. But still, ang problema, mga kapatid, yung mga pinagpadalhan, mga kapatid, tila matitigas ang kanilang mga puso. Amen? Matitigas ang kanilang mga puso. Kaya nga sabi ko kanina, mga kapatid, may mga talagang matapos makarinig ng mga mensaheng napapanahon, mga kapatid, but still, dahil sa katigasan ng puso, ay nag-cause ng napakaraming dibisyon, lalo na po sa panahon ng end time. Di ba? Amen po, napansin ba ninyo yun? Hindi po tayo naninira, katotohanan lamang po. Kahit na mayroong mga monthly ministerial meeting, but still, mga kapatid, pagpaumanhin po, mga kapatid, hindi po ako nagsisermon, kundi ito'y parang kinikwento ko lang talaga kung ano yung naobserbahan ko. Kaya nga sabi ko kanina, 15 years or more ako nag-iisa doon dahil talagang lagi kong pinapanalangin sa Panginoon. Panginoon, nasan ba yung aking mga kauri? Hindi sa masyado kong tinataas ang sarili ko, mga kapatid. Kasi nasawaan na lang ako sa matapos mong magyakapan, after 1 month, hiwalay na naman kayo. Di ba? Kasi hindi kayo ng totoong unity, di ba? Ang totoong unity, alam nyo, ang Diyos ang nag-unite sa atin eh. Kasi kung salaman lamang yan, 2 months, after 3 months, brad, hindi tayo magkasundo dyan eh. Hiwalay na tayo. Di ba? Pero dito, mga kapatid, first time, Brother Yuri, napakinggan ko siya. Sabi ko, magkakasundo kami ng taong ito. Di ba? Si Brother Roy, natatandaan niya pala ako nung araw dahil medyo matanda ako sa kanya. Pero si Pastor Peter, mas matanda sa amin. Tama, Pastor Peter? Saludo. Si Peter ang senior sa amin yan. Kami junior, baby pa, si Evangelist Roy. Pero ngayon hindi na siya baby. Talagang ginagamit niya na yung kanyang paa para lumakad at ipunin yung mga sabi ko nga ano ba ito? Totoo bang fivefold ministry? Kasi yung titulo nakalagay fivefold ministry. Di nag-join na rin ako. Baka totoo. Sabi ko, baka totoo. Pero mga kapatid, still may ginagawa ang Panginoon eh. Kasi kapag ayaw mo pang maging totoo, aalogin ka ng Panginoon. Ayaw mo pa eh. Pero yung mga totoo, sila yung bibigkisin. Di ba? Kasi ang fivefold ministry gagamitin sa perfection eh. Tama po? Paano kang gagamitin sa perfection? Yung message mo, hiwa-hiwalay. Tama ba? Itatama muna tayo. Tatama po muna tayo ng Panginoon. So, yun ang ginagawa ng Panginoon. Lagi siya nagsusugo. Ang mga tanong po dito, is there really a lead messenger? So, yun ang tanong. Meron ba lead messenger? God assigned or commissioned to lead the ministry after the major dispensational messenger, William Marion Branham, brought the message to the people. Meron pa bang lead ministry after him? Di ba? Kasi matagal na, 1965. Nakompleto na nga niya ang mensahe, 1965 eh. Di ba? Bakit wala pa ring rapture? Yung perfection, hiwa-hiwalay pa rin, mga kapatid. Pero mayroong mga naninindigan, mga anak, mga kapatid. Mayroong tumatayo. Kahit nag-iisa na lang sila, tatayuan nila ang katotohanan. Dahil deep inside their hearts na ito yung totoo eh. Hindi ko pwedeng sabihin na okay lang, may kapag-fellowship. Kahit iba-iba. Dahil baka ito ang ginagawa ng Panginoon. So kapag may baka,
Delikado yun. Tama po? Kailangan sigurado ka na ito ang mensaheng binigay. Ito ang perfection message. At kapag pinanindigan mo yan sa tamang panahon, karapat-dapat ka kasi nasubok ka eh. Tama? Kayo naman, mga nanindigan sa katuwiran at katotohanan, kayo ang gagamitin. Kasi yung papaling-paling, join, then, hiwalay uli, ay hindi pa yan. Tama po? Hindi pa yan. So, wala pang rapture. Ang tanong, is that really a lead messenger after William Marion Branham? Si Brother Branham ang lead messenger sa kanyang kapanahunan, di ba? A major prophet. Amen? Major prophet. So, siya po'y pumaw na 1965, pero yung expected nating rapture, wala pa eh. Tama? Kung nangyari nga ng 1965, nag-rapture, hindi ako kasama. Kasi naglalaro pa lang ako ng Holland noon. Tama ba? Hindi ako kasama. So, ano matatawag sa akin? Maybe righteous. Tama? Maybe righteous. Sapagkat alam ng Panginoon ang pagkakadesign niya sa pagkatao natin. Di ba? Hindi ako pwedeng tawagin Polish Virgins dahil hindi naman ako nakarinig ng sigaw. Tama? Hindi naman ako nakarinig ng mensahe. Tama po? So, may tamang panahon na iipunin tayo ng ating Panginoon Diyos sa tinatawag po ng perfection. Amen. So, another question, do we still need one voice? Pabanggit lang ako ng tao. Huwag sasamaan loob nyo, Kasi dito ko nakita talaga ang lalim ng mensahe. Do you still need one voice like Raymond Jackson? Yung isa hindi ko nababanggitin. A minister to lead the church to continuous light or revelation, especially in the end time, where there are some panning messages brought to us by the end time dispensational major prophet William Marion Branham. Alam niyo si Brother Jackson, Alam mo, paano niya nakita ang mga bagay na ito? Samantalang other ministry siya ni William Marion Branham, di ba? Young people siya, di ba? Paano niya na ipangaral sa bawat pangangaral niya? Paano niya nakita ito? Na may mga dual statement, triple statement, and even wrong statement ang propeta. Kasi nakaibigan niya yung propeta, naging kaibigan niya At doon, meron silang mga tanungan na hindi na ipapublish. At doon sabi niya, habang kinikwento ni Raymond Jackson yung bagay na ito, mga kapatid, mga anak, habang kinikwento niya, so minsan daw, dalawa lang sila sa kotse, natatanong niya, kung ano ba ang tama. Is there really 3.5 years or 7 years? Naitatanong niya lagi yon. So, yan ang lagi na pag-uusapan natin, di ba? Pero salamat naman at alam ko ito magliliwanag dahil back to the scripture, back din tayo sa sinabi ng propeta. At balansehin lang naman natin, magpakumbaba tayo at magliliwanag po ang lahat ng bagay. So, kailangan pa ba natin? Tandaan natin, ano ba ang primary? Prophets or apostles? Diba? God set some in the church. Firstly, apostles. Secondarily, prophets. At tandaan natin, dalawa kasi yung pundasyon na binabanggit doon ni Pablo Foundations of the apostles and prophets. Doon po tayo na itayo. Now, ano ba ang primary doon? Prophets ba o apostles? Apostles. Tama? So, comparing lang kay Brother Branham at kay Apostle Paul, comparison lang. Star messenger si Pablo, si William Marion Branham ay star messenger din. Writing apostle si Pablo,
si Brother Branham, interpretation lamang. Tama. So, pag pinagkumpara mo yung calling nila, mga kapatid, malawak din ang kanyang revelasyon. Hindi po ba? Tama? Hanggang eternity, ang paghahari ni Kristo. Mga kapatid, ang coming rapture, maski yung kamatayan niya, nahula niya eh. Tama? I'm ready now to be offered. Diba? Naihula niya. Amen po? Nabanggit niya yun, mga kapatid. So, doon na lamang makikita natin. Miski si John, bilang apostol, kung titingnan niyo, mga kapatid, sabi niya, napakaraming bagay na kung isusulat isa-isa, hindi nga magkakasya, mga kapatid eh. Kung iisa-isahin yung mga nagawa ni Kristo, mga kapatid, nagawa ng Panginoon. Sipin mo, yung revelasyon niya. Siya nakakita ng mga selyo. Yung ano ang nilalaman ng aklat na yun, mga kapatid. Siya nakakita ng rapture, siya nakakita bago mag-rapture, siya nakakita ng paghahari ng dalawang propeta dumating doon at yung eternidad, mga kapatid, siya nakakita niya. Patungkol sa kwento, patungkol sa Antichrist na darating, siya nakakita, mga kapatid. Amen po ba? So, ang tinutukoy ko lang ay comparison ng prophet at apostleship. Kung ano ba ang primarily. So, kung titignan natin yung bagay na yun, mga kapatid, makikita natin, kaya nga, 12 apostol ang pinili ni Kristo, hindi 12 propeta. Tama po? Tama po ba? Kaya, I believe, yung 7 thunders, since ito po ay message, press message, instructional message na magdadala po sa atin sa rapture, they are 7 apostles of the Lamb. Apostol po. Kasi, sabi nga, the Lord will descend from heaven with a shout, with the voice of archangel, and with the trumpet of God. Hindi po nagtapos. Kasi kung the Lord will descend from heaven with a shout, sa shout pa lang, tapos na. Tama po? Na-rapture na tayo. Pero, meron pang voice of archangels na nag-transmit sa 7 thunders at meron pang trumpet of God na walang iba ang tinig ng Panginoon na nasa alapaap at gumising sa mga patay, mga kapatid. At sa isang kisap mata, napaltan ang katawang mortal sa immortal. Shall we say amen? Amen. Purihin ang Panginoon. Is there only one man to accomplish the works of perfection or the fivefold ministry to do it? So, kailangan natin yan. 4 ang gagamitin for the perfecting of the saints. So, nandun na po tayo. At dahil 5, hindi natin pwedeng masabi na walang pwedeng mag-lead. Meron po, mga kapatid. Dahil ganun lagi ang ginagawa ng Panginoon. Nabagaman, John 16:12-13, sabi dito, I have yet many things to say unto you, but you cannot bear them now. Howbeit, when the Spirit of truth is come, He will guide you into all truth, for He shall not speak of Himself, but whatsoever He shall hear, that shall He speak, and He will show you things to come. So yun, yung banal na Espiritu ng Diyos, mga kapatid, hindi ito third person, ha? Kaya nga, Spirit of God, eh. Amen. Ibig sabihin, part of God yon. Doon nagtatrabaho ang ating Panginoon Diyos. Tama po? At alam natin, si Kristo ay napasa Diyos. At ang Ama ay napasa kay Kristo. Di ba? The Father in me, and I in the Father. At ang banal na Espiritu, mga kapatid, walang iba ito, kundi ang ating Panginoon Diyos, ang Spirit of Truth.
When He come, He will guide you into all truth. Iga-guide niya tayo through the manifestations of angelic being na nagpapanik-panaog doon, nagagabay sa atin, di ba? So tingnan niyo sa panahon ni Daniel, mayroong archangel. Tama, na nagbukas ng mga bagay sa kanyang mga mata. Hindi ko kayo pinabayaan. Hindi kayo pinabayaan ng ating Panginoon. Kundi nagtalaga siya ng 7 linggo. Nagpasya siya ng 70 weeks, mga kapatid. 490 years po yun para sa bansang Israel, mga kapatid. Then, sa pagtatapos, mayroon namang mighty angel na bumababa. Sino po yung mighty angel na yun? Walang iba kung hindi si Michael naman. So pareho silang archangel, napagkatiwalaan ng Panginoon Diyos. Revelation 10:7. But in the days of the voice of the seventh angel, when he shall begin to sound, the mystery of God should be finished. So angel Tandaan natin laging may angel sa likod ni Brother Branham. At yung Revelation 10:7 na yan at yung Revelation chapter 10 verse 1, iisang anghel lang yan. Walang iba kung hindi si Michael na siyang reflection ng ating Panginoon. Dahil kung sabi ko nga sa mga nakarang na mensahe ko, kung makikita natin ito, magliliwanag Di ba? Kung natapos pa sa Revelation 10:7 o sa Revelation 10 verse 1, doon matatapos. So, naging question nyo, pero isang anghel lang yon. Patay na ang propeta, mga kapatid. Pero, still, the message of the archangel, patuloy po yan na umeeko. Tama po ba? Patuloy pa rin ninananam natin yan. Kasi kung nagtapos na, kung in-apply lang natin kay William Marion Branham, ang Revelation 10:7 at hindi sa angelic being talaga, na nandoon sa kalawakan na isinugo ng Panginoon, di tapos na doon. Di ba? Pero buhay yung anghel Si William Marion Branham nasa presensya na ng Panginoon. Yung katawan niya nandoon po sa libingan, mga kapatid. Tama po. Kaya nga may voice pa rin The voice of the seventh angel when he shall begin to sound, the mystery of God should be finished. Hindi sinabing the mystery of God is already finished. Should be. Ibig sabihin, tatapusin pa rin. Kasi yung anointing ng seventh angel na yon, patuloy sa fivefold ministry, nag-a-anoint yun, mga kapatid. Nag-a-anoint yun. Nag-a-anoint yun. At huwag nating iisipin na Revelation 10:7, di ba, applicable sa propeta, as a human messenger. Behold, I will send you Elijah the prophet before the coming of the great and dreadful day of the Lord, and he shall turn the hearts of the father to the children, and the heart of the children to their fathers. Elijah ministry yon, mga kapatid. Tama. So, wag nating isipin na all the mysteries natapos kay William Marion Branham. Kasi ang Elijah, pag pinag-usapan ng anointing ng Elijah, may Elijah pa sa Israel Tama po? Iba pa yon. Sa bansang Israel naman yon. But it is the same promise. Tama po? The same promise ng Malakay. Naintindihan po natin? Noon, naakala lang natin John the Baptist lang at William Marion Branham. Pero mga kapatid, may Elijah pa po doon, Di ba? May Elias pa doon para sa Israel naman. Tama po? Pero sa hintil, mga kapatid, yung misteryo na sinasabi, dahil sabi nga, i-restore sa pamamagitan ni Elias, di ba? So, gagamitin si Elias bilang restorer, pero may magdudugtong yan na kahit na siya'y patay. So, yung major and minor
minister, mga kapatid. Dispensational messengers and lead ministry. Kailangan po natin yan para sa order, para sa kaayusan ng simbahan. Hindi pinabayaan ng Panginoon na mamatay si Pablo, wala nang humalili sa kanya. Tama po? Nung namatay si Pablo, nandun si John, buhay pa. Tama? Amen po. Siyan. Buhay si John. Tuloy lang natin, mga anak. Ang Diyos po ay gumagamit ng vessel. Acts 9:11. And there was a certain disciple at Damascus named Ananias, and to him said the Lord in a vision, Ananias, and he said, Behold, I am here, Lord. And the Lord said unto him, Arise and go into the street, which is called Straight, and inquire in the house of Judas for one called Saul of Tarsus, for behold, he prayed. So ito na, mga kapatid. Sino po ito? Si Pablo, si Saul. Saul pa lamang ang tawag sa kanya sa pagkakataon na yan. Hindi pa siya na-convert sa Christianity, mga kapatid, at nananalangin siya doon. So, may plano, gagamitin siya, mga kapatid. And had set in a vision a man named Ananias coming in and putting his hand on him, that he might receive his sight. Then Ananias answered, Lord, I have heard by many of this man how much evil he hath done to thy saints at Jerusalem. Sa 14, and here he hath authority from the chief priest to bind all that call on thy name. So yun po ang ginagawa ni Pablo, mga kapatid. But the Lord said unto him, Go thy way, for he is a chosen vessel unto me, to bear my name before the Gentiles and kings and the children of Israel, for I will show him how great things he must suffer for my name's sake. Si Pablo po yung, mga kapatid, na gagamitin po siya bilang apostol ng mga Gentiles na isang tao lang. Tama po. Isang tao. Lead or major ministry and lead ministry. Tama? Nag-iisa siya sa Gentile Tama? Amen po? So yun. At hindi basihan po dito kung ano yung nakaraang buhay niya. Tama? Nagrereklamo nga ito si Ananias, si Panginoon, kung alam mo lang yung pinaggagawa ng tao na yan. Di ba? Sa mga kapatiran. Hindi po ba? Amen. Praise the Lord. Galatians 1:12. Ito po ang pahayag ni Pablo. For neither received it of man, neither was I taught it, but by the revelation of Jesus Christ. For ye have heard of my conversation in time past in the Jews' religion, how that beyond measure I persecuted the church of God and wasted it. So yun po ang gawa ni Pablo. Yung mga tinawag ng Diyos, mga hinirang ng Panginoon, mga kapatid, pinahihirapan niya, pinipersecute niya, mga kapatid. Pero sabi niya, ang unawa, ang pahayag na tinataglay ko, ay hindi ito naituro sa akin ng kahit sino mang tao, kung hindi ito'y pahayag na nagmumula sa ating Panginoong Hesukristo. Amen po ba? So napaka-importante po nung revelasyon, yung pahayag. Kaya nga, unang-unang tanong nga ay kay Pedro, sino sa pagkakilala mo kung sino ako? Ang sagot ni Pedro, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Tama po? At ang sagot ng Panginoon, mapalad ka Pedro sapagkat hindi ipinahayag sa iyo ng laman at ng dugo, kundi ng aking Ama.
na nasa langit. At sa pamamagitan ng batong ito, itatayo ko ang iglesia. Amen? At si Pedro, mga kapatid, pinagkatiwalaan ng Panginoon, binigyan ng susi. Tama po? Susi. Ibig sabihin, mga kapatid, si Pedro ay may antas ng ministry kumpara doon sa kasabayan niyang mga apostoles. Dahil siya ang binigyan ng susi. At kapag tinignan natin, lagi si Pedro, lagi nauuna. No? Tama? Sa lahat ng usapan, mga kapatid, nangunguna lagi siya. At dahil yung susi, mga kapatid, na ibinigay sa kanya, hindi literal na susi ang mga kapatid. Kundi yung power and authority. At yun, sa binigay sa kanyang pagkakatiwala ay ganong katapang si Pedro, mga kapatid, sa kanyang pagdadala ng kasama pang mga alagad, mga kapatid. So si Pablo, sabi niya dito, no? Corinthians 3:9, 1 Corinthians 3:9, for we are laborers together with God. Ye are God's husbandry, ye are God's building according to the grace of God, which is given unto me as a wise master builder. Si Pablo po yun. I have laid the foundation, and another builded thereon, but let every man take heed how he builded thereupon. For other foundation can no man lay than that is laid, which is Jesus Christ, the chief cornerstone. So tinawag niya, mga kapatid, ang kanyang ministry, tinawag niya yung kanyang sarili na as a wise master builder. Sabi po ni Pablo doon, mga kapatid. At siya ay nagtatayo ng gusali doon sa naitayo na nga, walang iba ng ating Panginoong Jesucristo. So, yan po, major dispensational messenger sa Gentile po yan, mga kapatid. So, a lead apostle during his days. Sabi niya, sa Romans 11:13, for I speak to you Gentiles, inasmuch as I am apostle of Gentiles, I magnify mine office. Mga kapatid, nagsasabi lang po siya ng katotohanan. Wala siyang binanggit na 3 kami, 2 kami. Kundi, laging pumupuko siya sa ministry niya. Tama? Yan po. Pero tandaan natin, yung 12, bumabad sila sa Israel. Tama po? Sa pangunguna ni Pedro. So, yan. So, yan. Isa siya sa stars. Isa siya sa 7 stars sa kanang kamay ni Kristo, mga kapatid. Tuloy natin. Candlesticks refer also to a messenger. So pareho lang yon. Revelation of John 11:3-4, I will give power unto my 2 witnesses, and they shall prophesy 1,260 days, clothed in sackcloth. These are the 2 olive trees and 2 candlesticks standing before the God of the earth. So, yan po ay si Moses and Elijah, no? Tinawag silang olive trees, then candlesticks sa harapan ng Panginoon. Si Pablo po ay isa sa candlesticks, 7 po yan, yung nagbabantay sa 7 iglesia. Mga human messengers na ginagamit po ng ating Panginoon. So, Galatians 2:7-9. Ito ay the gospel of uncircumcision committed to Paul, and the gospel of circumcision to Peter. But contrariwise, when they saw the gospel of uncircumcision, mga Hudyo po yun, mga Gentiles po yun, was committed unto me, kay Pablo, as the gospel of the circumcision was unto Peter, for he that wrote effectually in Peter to the apostleship of the circumcision,
The same was mighty in me toward the Gentiles. So makita po natin yung separasyon ng kanilang ministry, ano? Hindi po sila nagtatalo dahil magkakaiba yung kanilang turo o may pinag-aawayan sila, kundi yung calling. Di ba? Pagka ganyan, minsan sa fivefold ministry, merong kanya-kanya tayong kakayahan, ano? Huwag na naman natin ipipilit. Kung ano yung meron tayo, wala sa iba yon. Tama? Basta tayong importante, may isa tayong unawa at ipinapagamit natin ang ating mga buhay sa ating Panginoon. Yun ang mahalaga. So, di ba? Minsan may konting pagtatalo pa si Peter at si Paul, di ba? Dahil sa calling na pala nila yun. And when James, Cephas, and John, who seemed to be pillars, perceived the grace that was given unto me, they gave to me Barnabas the right hands of fellowship, that we should go unto the hidden, and they unto the circumcision. So, hiwalay sila ng lakad. Tama? Amen po? Pero the same gospel of Jesus Christ, yung kanilang dala-dala. Amen po? Dahil yung dealing, mahirap pakailaman yung dealing ng Diyos sa iba eh. Tama? Hindi mo pwedeng pakailaman yun. Doon siya ginagamit. Doon siya magaling eh. Di ba? Doon siya, yun ang kanyang specialty. Tama? At hindi naman ibig sabihin na may pagkakaiba kayo sa bagay na yan ay meron ng pagtatalo. Mga kapatid, magkakaroon na ng problema kapag ang unawa mo kung sino si Kristo at kung sino ang Diyos ay namali. Yun ang problema. Tama? Dahil hindi yan totoong revelasyon kapag mali ang unawa mo kung sino si Kristo at kung sino yung tunay na Diyos, mga kapatid. Ibig sabihin, hindi ka kasama sa 5 opisina. Yun lang ang palatandaan doon. Dahil kapag gagamitin ka, nakadesign ka sa fivefold ministry, unang-una, yung great mystery na intindihan mo yan. Malinaw na malinaw sa iyan. Pastor Yuri, salamat sa Panginoon. Matagal na ako naghahanap ng mga kauri. Brother Peter, Brother Vic, Brother Val, salamat at nandito po tayong lahat na nagkakaisa sa Panginoon. Praise the Lord. Purihin ang Panginoon. Foundation of our faith. Ephesians 2:19-20. Now therefore ye are no more strangers and foreigners, but fellow citizens with the saints and of the household of God, and are built upon the foundation of the apostles and prophets. Mga kapatid, una yung apostol eh. Diba? Apostles sa pundasyon, di ba? Hindi na una yung, sabi ko nga kanina, hindi na una yung prophets. Tama po. Dahil ang finishing touch ng Panginoon is thunders, that is 7 apostles of Jesus Christ, mga kapatid. Kaya nga, yung 12, hindi 7 prophets 7 apostles. Tama po? Na nagpasimulang mag-ministry ang ating Panginoong Isus. So, ganon din. Kung paano nagsimula, kasama niya ang 12 alagad, ganon din sa pagtatapos, mga kapatid. May 7 kulog. 7 apostles na may fresh message. Meron pong fresh message na dala, mga kapatid. Mamaya po ako kung may oras pa naman, pahintulot lamang natin para makita po natin. Matthew 4:7. Ito yung calling naman ni Pedro, 4:17-19. From that time, Jesus began to preach and to say, repent, for the kingdom of heaven is at hand. And Jesus, walking by the Sea of Galilee, saw 2 brethren, Simon called Peter, and Andrew his brother, casting a net into the sea, for they were fishers. And he said unto them, follow me, and I will make you fishers of men. So yung calling po ng ating, ang kanyang alagad na si Pedro, mga kapatid. Matthew chapter 10, verse 1 up to 6. And when he had called unto him his disciples, and when he had called unto him his 12 disciples,
He gave them power against unclean spirits to cast them out and to heal all manner of sickness and all manner of disease. Now the names of the 12 apostles are these. Yan. Isa-isa natin. First is Simon. Si Pedro po ito, who is called Peter. So laging nauuna, no? Si Pedro. Diba? Laging nauuna. And Andrew, his brother, James, son of Zebedee, John, his brother, Philip, and Bartolomeo, Thomas, Matthew, the publican, James, the son of Alphaeus, and Lebbaeus, whose name was Thaddeus, Simon the Canaanite, and Judas Iscariot, who also betrayed him. These 12 Jesus sent forth and commanded them, saying, Go into the ways of Gentiles and into the city of Samaritans, enter ye not, but go rather to the lost sheep of the house of Israel. So primero, talagang ang plano, mga kapatid, para sa 12, doon lamang sa Israel. Tama po? Kaya hindi natin masisi si Pedro. Bakit may reklamo siya kay Pablo? Dahil separate talaga kanilang ministry. Tama? Amen po? Amen. Praise the Lord. Hindi natin pinag-aaway yung dalawa, mga kapatid. Titingnan lang natin kung ano ang iniuutos sa kanila. Tama po? Kung saan sila dinidesign ng Panginoon. Saan sila nilalagay? So si Pedro may direct revelation patungkol kay Kristo na takilakin kanina. Thou art the Christ, the Son of the living God. Diba? Hindi sinabing, Thou art the Christ, the living God. Hindi sinabing ganon. Kundi, Thou art the Christ, the Son of the living God. Hindi naman nagkamali si Pedro. Mapalad nga eh. Kaya nga sabi dito, Matthew 16:19, I will give unto thee the keys of the kingdom, and whatsoever thou shalt bind on earth shall be bound in heaven, and whatsoever thou shalt loose on earth shall be loosed in heaven. Then charged his disciples that they should tell no one that he was Jesus the Christ. So, minsan ang Panginoon may sinisekreto. Di ba? Amen? Yun po. Kaya kapag yun ang kailangan maiwasan natin na patuloy magsekreto ang Panginoon sa atin. Ano? Kaya nasabi ng Book of Revelation, mapalad ang bumabasa, ang dumidinig, at tumutupad ng aklat ng hula sapagkat ang panahon ay malapit na. Sekreto lamang ito, mga kapatid, para sa hindi maipe-prepara sa rapture. So yun, kaya itong mga anak ko, sinasabihan ko lagi, anak, malapit na. Hindi na biro-biro. May iniintay na lamang tayo. Kaganapan sa bayang Israel. At kapag nag-trigger yun, naitayo nagkaroon ng miraculous war, Gog and Magog, then naitayo ang templo, umupo ang Antikristo, then yan na yung sign na iniintay natin. Tama? Sitting in the temple of God, showing himself that he is God. Pero still, pinaghahanda pa rin tayo ng Panginoon. Dahil sa panahon na yan, kung paano may 2 propeta sa Israel, may mga kulog naman sa Gentiles, mga kapatid. Nagsasabay yun. Dahil yung mighty angel na Revelation chapter 10, nakatungtong sa lupa at sa tubig. Amen po? Yung lupa ay ang bansang Israel at yung tubig ay ang nagtitipo po sa mga hintil. Yun po yung anghel ni Jesus. The angel of the covenant, mga kapatid. Praise the Lord. Peter preached concerning Judas and the appointment of Matthias. So yun po. In those days, Peter stood up in the midst of the disciples and said, the number of names together were about 120.
Men and brethren, this scripture must needs have been fulfilled with the Holy Ghost by the mouth of David spake before concerning Judas, which was guide to them that took Jesus. Mga kapatid, yung bumuhos ang Espiritu Santo, still, pagbaba nila't ng aral sa kapwa Hudyo, nangunguna pa rin si Pedro. Tama. Kasi gano'n nga, laging may nauuna. Laging merong lead servants ang ating Panginoon Diyos. Tama. Kasi yung ang tanong, sino ba ang pinagbigyan ng susi? Sino ba ang pinagkatiwalaan? Si Pedro. Diba? Ha? Hindi naman, tag-iisa kayong susi. Hindi. Si Pedro. Ha? Si Pedro. So, lead messenger, mga kapatid. Pero pantay-pantay naman yung mga reward na yan. Hindi naman, ang Diyos hindi patas. Titingnan natin yung trabaho. Tama. Sa trabaho naman, hindi tayo pare-pareho ng designation. Iba-iba tayo Di ba? O may kanya-kanya. Pero hindi ibig sabihin na nagkamali ang Panginoon Diyos sa atin. So, yun. Acts 2:13-16, others mocking said, this man are full of new wine, but Peter standing up with the 11. You see? Si Pedro. Ganda ng pangalan ni kapatid na Peter. Standing up with the 11, lifted up his voice and said unto them, Ye men of Judea, and all ye that dwell at Jerusalem, be this known to you, that, and hearken to my words, for these are not drunken as ye suppose, seeing it is but the third hour of the day, but this is that which was spoken by the prophet Joel. So yun po, mga kapatid, hula po yun. Hindi sila mga lasing. Lasing po sila sa pahid ng Espiritu Santo, mga kapatid. But actually, hindi lang pahid, talaga nag-indwell po sa kanila. Amen? Yung kapangyarihan ng ating Panginoon Diyos, mga kapatid. So si Pedro pa rin po yung nangunguna po doon, mga kapatid, na sumisigaw. Kasama niya yung 120 na bumaba galing sa upper room. Suddenly, the Holy Spirit filled the house and the 120 disciples. And they freaked this. And when they heard this, Acts 2:37-39, they were pricked in their heart and said unto Peter and to the rest of the apostles, Men and brethren, what shall we do? Nagtanong itong mga kapwa Hudyo, mga kapatid, na nagdidiwang ng Pentecostes sa panahon na yon, na namalas po nila ang trabaho, ang gawa ng Panginoon sa buhay ng mga alagad. At sumagot si Pedro, dahil nagtatanong sila, anong ba ang gagawin namin? Ibig sabihin, paano ba kami maliligtas? Dahil alam namin na ito ay gawa ng Panginoon Diyos, na baka kami hatulan. So sumagot si Pedro. Then Peter said unto them, Repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and ye shall receive the gift of the Holy Spirit, for the promises unto you and to your children and to all that are afar off, even as many as the Lord God shall call. Si Pedro pa rin. Shall we say amen? Amen. Si Pedro pa rin yung sumisigaw, mga kapatid, at nangunguna doon. So ito, John 21:14-16, Christ commissioned Peter to feed the flock. So ito, John 21:14-16, this is now the third time that Jesus showed himself to his disciples. Ibig sabihin, glorified body ito. After that, he was risen from the dead. So when they had dined, Jesus said to Simon Peter, asan ba si Pedro dyan? Hindi sinabi, asan ba si John? Si Pedro lagi hinahanap Tama po. Jesus said to Simon Peter, Simon, son of Jonas, lovest thou me more than this? Mahal mo ba ako? Kasi itong mga kasama mong ito. Ayan, tanong ng Panginoon. He said unto him, Yea, Lord, thou knowest that I love thee. He said unto him, Feed my lambs. Amen? Pakainin mo ang aking mga tupa. He said unto him, again, the second time,
So, yung trabaho ni Pedro to, magpapakain ng tupa. Simon, son of Jonas, lovest thou me? He said unto him, Yea, Lord, thou knowest that I love thee. He said unto him, Feed my sheep. Kanina lamb, ngayon naman sheep. Tama ba? Magpapakain si Pedro. Tama? Sabi si Amen? Amen. Yan ang trabaho ni Pedro. Pakainin mo yung matatanda at pakainin mo rin yung mga bata. Tama po? Amen. He said unto him the third time, Simon, son of Jonas, lovest thou me? Peter was grieved because he said unto him the third time, Lovest thou me? Nagtatanong pa rin ang Panginoon sa kanya. Mga kapatid, may naramdaman si Pedro sa pangatlong tanong, mga kapatid. And he said unto him, Lord, thou knowest all things. Thou knowest that I love thee. Jesus said unto him, Feed my sheep. So the same. May gagawin ka, Pedro. Magpapakain ka. Ha? Magpapakain ka ng mga tupa, mga alagain at yung may mga malalaking tupa, mga kapatid. So ito, Peter's admonition to the flock. Si Pedro uli, ha? 1 Peter chapter 5, verse 1 up to 5, The elders which are among you I exhort, who am also an elder, and witness of the sufferings of Christ, and also a partaker of the glory that shall be revealed. Ito, no? Ito ang kanyang payo. Feed the flock of God which is among you, taking oversight thereof, not by constraint, but willingly, not for filthy lucre, but of ready mind, neither as being lords over God's heritage, but being ensamples of the flock. Fivefold ministry. Ha? Mga kapatid, sabi nga ni Brother Jackson, ang mga manggagawa daw ng Diyos, yung mga basahan lamang sa iglesia. Indoor mat, inapakapakan na ganyan, di ba? Yan, mga kapatid. Hindi po tayo lords. Yan, tatandaan natin. Hindi ko mo tayo yung laging tumatayo at nangangaral, aabusuhin natin yung kapangyarihan na yan. Maraming nahulog dahil sa bagay na yan, mga kapatid. Maraming kinagalitan ng Panginoon. Alam niyo, ang Panginoon nagtatago, sabi ng kapatid, ng ating propeta, William Marion Branham. Ang Diyos po ay nagtatago. Wala kang maiintindihan sa kanyang salita kapag mali ang motibo mo sa pangangaral. Patuloy kang malilihis at maliliis. Kasi mali ang motibo eh. Mali ang simulain mo eh. Pero kapag tama ang simulain mo, kahit na ikaw patuloy ka pa rin nag-iintay ng mga palatandaan dahil talagang gusto mo Panginoon, kailangan yung klaro. Ayoko nung basta na naginip lang ako o kaya merong tao kong binahagi na naniwala sa akin. Hindi pa sapat minsan yan eh. Kailangan may dala kang aral talaga na hindi matatanggihan ng tao. Amen po? That is perfection. Yun ang totoong mensahe na dala ng 5 opisina. Kapag hindi pa, hindi ka kabilang dyan. Maaring ikaw ay gagamitin sa pagpapatotoo o katuwang sa gawain. At kapag pinilit mo, magkakaproblema ka. Maski si Pablo sa kanyang panahon, sinasabi niya na may mga kapatid na ang layunin para sa kikipagtalo. Sila yung nangangaral sa pakikipagtalo at para sa pansariling mga kapatid. Hindi dahil sa pag-ibig. Kailangan pag lumabas ka at nangaral ka, mahal mo yung pinangangaralan mo. Iniingatan mo sila sa doktrinang dala-dala mo. Hindi yung, alam mo nang hindi ka sigurado, pilit mo pang itinuturo. Hindi ganon. Kailangan honest ka sa sarili mo. Tama? Pag hindi mo alam, saka na po, hindi ko kabisado pa yan. Pag-aaralan pa lang natin yan. Dapat ganon ang attitude. Tama? At ang Panginoon na puspos ng habag at awa, mga kapatid, yung mga bagay na hindi natin
para pagkakasunduan. Sabi ni Pablo, kung tayo lalakad sa gayon ding ayos, ipapahayag din naman ito sa atin ng Panginoon. Masama po yung nagmamarunong Pag hindi mo naintindihan, sabi mo, hindi ko pa alam yan. Di period, tama. Well, hindi ka mananagot, di ba? Pero yung iba kasi nagpipilit kasi sinabi sinabi din naman sa kabila na ganito. Ang pinaproblema mo ngayon, di ba? Sinabi sa kabila ito, ba't sabi sa kabila? Hindi naman yan. Alin ang tama? Di bumalik ka sa Biblia para makita mo kung ano yung sinabi ng Panginoon. Yun ang totoong revelasyon, yung sinabi ng Panginoon. Hindi yung sinabi ng, kasi nga may pangmaypay, yun ang problema Kasi kung writing prophet ang propeta, sundan natin yun, writing prophet siya di ba? Tama po. Amen? Kung siya'y sumulat dito, at naging bahagi ng Biblia natin, tama lahat yun. Naintindihan niyo yung point, di ba? Hindi. Nag-interpret lang siya Tama? Bilang prophet, nag-interpret siya. At siya rin ay bumabalik sa aral ng ating mga magulang. Tama? Kasi ang propeta po ay bahagi ng children. Hindi po siya father. Diba? He shall turn the hearts of the children, tayo yun sa end time, to their fathers. Sino po yun? Yung Old Testament says, at saka yung early apostles. Tama po? Doon tayo ibinabalik. Lahat tayo. Si William Branham, binabalik din doon. Kaya nga sabi niya, back to the Pentecost. Back to the Bible. Back to the Word. Back to the Bible. So yun, babalik at babalik tayo doon. Kahit ganyan kakapal yung quotation mo, ang importante na, sigurado kang tama dyan. Yun ang maganda, di ba? Pero kung kapag minsan sa kapal ng quote, naghalo-halo na doon, magkakaproblema ka sa Panginoon. Tama? Mananagot ka sa Panginoon. Huwag lang natin titigasin ang puso natin, mga kapatid, dahil ang Diyos ay kikilos. Dahil ang fivefold ministry, gagamitin sa kasakdalan. Kayo yun. Hindi pwedeng 3 tama, 2 mali. Tama? Kung may 3 tama ka, pangaral mo yung 3. Tama? Tama na yan, 3 lang Pastor Roy, Evangelist Roy. Si Evangelist Roy, lagi namin gustong tumayo, pero siya mismo sige, paalala kayo dyan. May ibang trabaho ko Evangelist Roy, may ibang trabaho siya Kasi, nag-gather tayo sa pamamagitan din niya di ba? Yung GC na yan, di ba? So, nakita ko uli siya. Hindi dahil sa kanya, hindi tayo magkakatagpo-tagpo Di ba? Father Roy? Amen. So, ibang trabaho niya. Tama? At iba rin yung trabaho ng iba sa atin. Pero, tayo po ay katawan ni Kristo na kailangan magkaisa. At kapag nagkaisa na tayo, mga kapatid, ay yan napapasok yung perfection. Tama? Kasi wala namang perfection pag hindi nagkakaisa Mga kapatid, bata pa ako hindi pa puti ang buhok ko, mga kapatid Sa end time, buwa na, nagmi-meeting May napagkasunduan ba? Masakit ang sinasabi ko, mga kapatid. May napagkasunduan ba sa end time? Sige nga, sumagot nga kayo. Kayo yung lagi nandoon. Ako, nagtatrabaho lang ako. Kayo naka-experience. May napagkasunduan po ba? Yung unity, wala pa, di ba? Tama? Wala pa. Praise the Lord. Pero dadalhin tayo doon, mga kapatid. Basta, panghawakan natin. Back to the Word. Alam niyo, yung kaaway, nandiyan na, sumisilip na siya, mga kapatid. Kailangan, tayo naman, maging maalab na. Dahil hindi na po biro ang panahon natin. Hindi na po ito panahon na pairalin yung mga pride natin na ako tama. Mas magaling ako sa iyo Ako nag-aaral ako Hindi na ganon. Balik tayo kung ano sinabi ng Panginoon. Magpakumbaba po tayo sa Kanya. At yan ang totoong unity na nagpapailalim. Espiritu Santo nga Yung
guro natin di ba? He will guide you into all truth. Kapag nagpailalim ka doon, Lord, tama ba to? Dapat nagtatanong tayong gano'n. Hindi yung, basta ito naiintindihan ko Hindi gano'n. Di ba? Dapat nagtatanong tayo. Kapag nagtanong ka, sasagutin ka. Tama? Sasagutin ka. Kailangan humble ka. Hindi karunungan ng tao dumating ito, mga kapatid. Karunungan po ng Diyos ang banal na aklat. So, yan. Sabi nga may Pedro, ulitin ko, feed the flock of God which is among you, taking the oversight thereof, not by constraint, but willingly, not for filthy lucre, but of ready mind. Neither as being lords over God's heritage, but being ensamples to the flock. Pag hindi ka nakakita ng example, hindi pa ikaw yon. Tama? Pero pagka nakikita ang Kristo sa iyo, ikaw na nga yun. Kailangan kayong mga nakikinig, sensitive kayo. Isa lang ang buhay natin. Di ba? Huwag niyong ipagkakatiwala sa tao ang buhay niyo. Sumpain ang tao na nagtitiwala sa kapwa-tao. Dahil magre-reflect ang Panginoong Hesus sa kanyang mga lingkod na totoong ginagamit, mga kapatid. Dahil kapag hindi nagre-reflect yan, alam mo na gagawin mo. Tama ba? Isa lang po ang buhay ng tao. Likewise, ye younger, submit yourselves unto the elder. So, kaya may submission di ba? Ikaw, brad, tinubuhan ka na ng balbas at bigote ako, wala pa. Alangan naman na lalagay kita sa ilalim ko. Huwag naman ganun, di ba? Tama po? Amen. Submit yourselves unto the elder. Yan ang tamang pagkilos, mga kapatid, ng Espiritu Santo. All of you, be subject one to another, and be clothed with humility, for God resisteth the proud, and give it grace to the humble. Doon na ako sa humble. Hindi yung humble-humblean lang, Tama ba? Minsan humble tayo, pero mga kapatid, in reality, proud pa rin, masyado pa rin mataas, Hindi ganon. So, tuloy natin. Warning of Paul to the elders, being a lead apostle during his days. Ayan, nakikita natin, lead apostle, si Pablo ito. Take heed unto yourselves and to all the flock over which the Holy Spirit hath made you overseers to feed the flock. Nabasa ko na ba to? Nabasa ko na. Sorry po. Ito. So, ituloy ko lang. Mukhang hindi pa. Praise the Lord. Sabi dito, and all the, take heed therefore unto yourselves and to all the flock, over the which the Holy Spirit hath made you overseers to feed the church of God, which He hath purchased with His own blood. Ayan. Blood of Christ. Revelation chapter 5. Mga kapatid, His doon, si Kristo yun. For I know this, that after my departing, shall grievous wolves enter in among you, not sparing the flock. Also of your own self shall men arise. Sa atin din speaking perverse things to draw away disciples after them. Therefore watch, and remember that by the space of 3 years I cease not to warn everyone, night and day, with tears. Mga kapatid, ganun ang pagmamalasakit, mga kapatid ni Pablo. Para maingatan yung ministeryong kanyang pinapasan, mga kapatid. John 21:18, the death of Peter. Verily I say unto thee, when thou wast young, thou girdest thyself, and walkest whither thou wouldest. But when thou wast old, thou shalt stretch forth thy hands, and another shall gild thee, and carry thee whither thou wouldest not. Basahin na lang po ninyo sa Tagalog, mga anak. Kapag binabasa ko sa English. This spake he, signifying by what death, sa 19,
he should glorify God. And when he had spoken this, he said unto him, follow me. Mga kapatid, si Pedro mamamatay. Tama po? Ayan. Now, meron po isa dito. Sabi, hindi mamamatay, ano? Pero imposible, ano? Tama? John 21:20, then Peter, turning about, seek the disciple whom Jesus loved, following. Si John po yun, mga kapatid, mga anak. Which also leaned on his breast at supper and said, Lord, which is he that betrayed thee? Yan, binulungan niya si Jesus. Sino ba magkakanulo sa iyo, Panginoon? Yun laging dumidikit kay Jesus, mga kapatid. Peter, seeing him, said to Jesus, nagtanong siya kay Jesus, Lord, and what shall this man do? What about this man? Itong sumusunod sa atin. Ano naman ang mangyayari sa kanya? Kasi nabanggit mo, ito ang mangyayari sa akin. Bibihisan ako, dadalhin ako sa isang lugar na hindi ko gusto. At yun po ay yung kamatayan ni Pedro, no? Di ba? Mamamatay si Pedro, mga kapatid, sa panahon ni Nero, di ba? Sa kamay ni Nero, no? Si Paul at si Peter ay namatay sa kapanahunan ng Emperor Nero. Pero ito si John matibay, kahit na isinasalang na sa kumukulong langis, mga kapatid. Dahil may plano ang Panginoon sa kanya, hindi mapatay-patay. Halimbawa, naloko ka, nadaya ka ng diablo, mga kapatid. Ilang beses ka nabaksinan, wala kang malay. Hindi mo alam yun. Hindi ka maaano. Hindi ba? Pero kung may kamalayan ka na ito pala'y galing sa diablo, at pinipilit mo pa yan, mananagot ka na. Tama? Amen? Amen. Sorry po, pero i-balance lang natin. Dahil, minsan talaga, nangyayari yan na hindi natin namamalayan, di ba? Pero hindi naman ibig sabihin na sumasamba ka na sa diablo kapag nabaksinan ka. Hindi naman ganun ang ibig sabihin nun, di ba? Hindi naman. Kaya lang, siguro, nadaya ka lang ng konti. Pero ngayong alam mo na, huwag ka na magpalinlang. Dahil ikapapahamok mo na sa susunod. Tama ba? Si Pablo nga, hindi tinatablan ng kagat ng ahas, Amen po ba? Ahas na yun, Praise the Lord. Purihin ng Panginoon. Eto, sabi po dito, John 21:22, Jesus said unto him, patungkol doon sa taong sumusunod, if I will that he tarry till I come, what is that to thee? Kung naising ko na siya'y mananatili, hanggang sa ako'y bumalik, hanggang sa pagbabalik ko, ano ngayon sa iyo, Pedro? Diba? So, merong another lead ministry binabanggit dito, mga kapatid. Tama? At hindi lang po ito, yung nung panahon ng unang iglesia, mga kapatid, kundi ang tinutukoy dito, yung pangalawang pagbabalik ng Panginoon. Dahil ayon sa binasa natin sa John 21, mga kapatid, yung kausap po nila dito ay ang glorified body ng Panginoon. Mga kapatid, at ang tinutukoy niyang pagbabalik po dito, at mananatili yung isa sa kanyang mga alagad. Tumutukoy po ito sa end times. Kung meron pong end time Elijah, meron din pong end time John. If I will that he tarry till I come. Sino po yun? Yung sumulat ng John. Walang iba kundi si Apostle John. If I will that he tarry till I come, what is that to thee? Follow me. Then when this saying,
Ito yung interpretasyon ni Pedro sa bagay na yun na sinabi ng Panginoon. John 21:23, Then went this saying abroad among the brethren that disciple should not die. Yet Jesus said not unto him, He shall not die, but if I will that he tarry till I come, what is that to thee? Mga kapatid, tandaan po natin, laging merong lead ministry. Hindi po ito basta fivefold ministry. Kasi isang tao lang yung pinagsabihan eh. Tama? Sabi ng Panginoon, ano ngayon sa iyo, Pedro? Kung naising ko na sa pagbabalik ko, mananatili siya. Eh, hindi naman pwedeng gano'n ng isang tao from 33 AD hanggang panahon natin, mga kapatid, buhay pa. Wala namang ganong tao, di ba? Amen? But it is the same anointing na kay John sa end time. Kaya nga, Revelation chapter 10 verse 11, ito yung supporting verse doon, di ba? Si Juan ang kumain, si Juan din ang inutusan, you must prophesy again. Di ba? At yung angel na yon nakausap ni John, mga kapatid. Yung Revelation 10:7 at yung Revelation chapter 10 verse 1, iisang anghel po yon, walang iba. Si Michael. At siya rin, yung may hawak na aklat at pinasubo kay John. At kinain naman ni John, mga kapatid. Di ba? Amen po? Kinain ni John yung aklat na ang ibig sabihin, mga kapatid, yung buong kapahayagan ng nilalaman ng aklat na yon ay naunawaan ni Juan. Tandaan natin, wala namang literal na aklat, kundi ito'y tinawag ni Brother Branham, Book of Redemption. Book sealed with the 7 seals. Book sealed with the 7 seals. Ibig sabihin, ito'y para lamang sa panahon o aklat ng buhay sa panahon ng biyaya para sa mga hintil. Amen po. Dahil ang Old Testament saints, after the resurrection of Jesus Christ, mga glorified body na sila. Kasama na ni Christ na umakyat sa langit. Tama po. So, ang nilalaman ng Book of Redemption ay Hudyo sa panahon ng Pentecost at Hudyo sa panahon ng last week of Daniel, maging mga Hudyo sa fifth seal at ang mga Gentiles. Napapalo po tayo doon sa aklat ng buhay na hawak ng makapangyarihang anghel. Amen? So, ang tanong kasi, bukas na ba yung aklat na yan? Tandaan natin, ang aklat ay may 7 selyo. Tama po. Dahil sa ito, hindi naman literal na aklat ito, dahil may mga nakita na di ba? Yung si Elijah, kung ano ang mga nilalaman ng aklat na yon. Tama? First seal, second seal, third seal, fourth seal, fifth seal. So nakita niya yung mga nilalaman na yon. Yung sixth seal, umabot hanggang Great Tribulation period. Ibig sabihin, sinakop sila doon. Ang hindi lang nahayag o naipahayag ay yung ikapitong selyo. Tama po? Yung ikapitong selyo. Ngayon, quote po ako sa 7th sealed book ng propeta, mga kapatid. Medyo marami lang ito, pero pagtiisan lamang po ninyo, mga kapatid. Simulan ko po dito sa 7th sealed book po ito. Page 502, dito po ako magsisimula, mga kapatid. So yung 6 seals, hayag na, di ba? Yung 6 na selyo, hayag na, di ba?
sa pamamagitan ng Elijah Ministry, End Time Elijah Ministry. Hayag yun. Tama po. At dapat din natin malaman, ang 6 seals hindi pa nangyayari. Pero hayag na. Tama. Yung first seal, second seal, third seal, naranasan na. Diba? Tama po. Nahayag na. O, yung fourth seal, dahil yung fourth seal, yung bahagi nito, mga kapatid, ay, kasi malawak ang cover ng fourth seal, no? Ito po yung pale horse, pale horse rider. So, kakainin niya hanggang Book of Revelation. Ha? Yung fourth seal na yan. At hanggang sa panahon na yan, mga kapatid, ng ecumenical movement. So, narito na nga, mga kapatid, kung nakita po ninyo yung sinend kong pagkakaisa ng simbahan, no? Yung tinatawag na ecumenical, mga kapatid, na ang Pope po ang pinaka-ulo ng organisasyong ito, no? Mga pinagsanib ng mga simbahan, mga kapatid, iba-ibang aral, iba-ibang stand. Meron po silang unity. Unity sa kasamaan. Amen po. Iba naman yung unity ng ng iglesia. Iba yung unity ng bride, mga kapatid. Kasakdalan kay Kristo. Sa kanila naman, sa kasamaan, sa pagpatay, sa pagnanakaw, ayan, sa pagkitil ng buhay, mga kapatid. So, 238. Ewan ko kung ano itong 238 na to. Basta page 502, 238. Notice the breaking of this seal. 7 seal, kasi yung 6 seal, hindi na naman natin pagtalunan yan eh. Kasi, pawang hayag yon. Hayag na ang ibig sabihin, revealed. Open na ang ibig sabihin, revealed. Para malinaw. Gamitin natin, revealed ba o, kasi pag sinabi mo pang open or close, para malabo pa yan eh. Revealed ba o still a mystery? Notice the breaking of the seal was so great that heaven was hushed by it in silence for the space of half hour. Now is it great? What is it? Patanong po yon. It was hushed heavens. There wasn't a thing moved for a half hour. Yung half hour is 6 months. Time, times, and half a time. Mga kapatid, gumamit din ng Panginoon ng salitang times, referring to years, mga kapatid, and months. Time, and half a time. Pero dito, half hour. Diba? Half hour. Silence. Hindi naman ibig sabihin, napipi yung mga anghel, mga kapatid. Sinekreto. Tama? Sinekreto, ayaw iparinig kay Juan. O ayaw ipaalam. Actually, napakinggan nga ni Juan ito eh. Kaya isinulat na lamang doon na half hour silence ni John dahil nga sikreto. Yung half hour silence, ibig sabihin secret. Pero narinig ni Juan kung ano ang mga bagay na yon at nang isusulat niya, pinigilan siya. Amen po? Amen, pinigilan po siya. So, dito po sa page 503, 251, yung kanyang, ano ba yung 251 ano yun, no? Sino ba nakaalam sa inyo? Paragraph. Ayan, salamat po. Paragraph 251. Para masundan po tayo kung sino yung nag-operate. Salamat. But here is 7 straight thunders. Right in a row. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. That perfect number. 7 thunders in a row. Uttered. Not making just 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 straight. Tapos yung close parenthesis. Brother Branham knocked on pulpit 7 times. Then heavens could not write that. Heavens can't
know about it, nothing else, because there's nothing to go on. It was relaxing time. It was so great till it was kept secret from the angels. Now, why? If Satan should get hold of it, he might do great damage. There is one thing he don't know. Now, he can interpret anything he wants to and impersonate any kind of gift. I hope you're learning. But he can't know this. It is not even written in the Word. It's a total secret. So yung half-hour silence meaning secret. Sekreto. Ituloy ko pong pagbasa, mga anak, mga kapatid. Isang aklat lang natin. Sa page 510, paragraph 3 o 4, sa gitna ako nasimula ng pagbasa, He has revealed all the six seals. Ginamit niya yung salitang revealed, ano? Hindi siya gumamit ng close or open, para maliwanag nga naman. He has revealed all the six seals, but he don't say nothing about the seventh. So, sikreto po yun. And the end time seal, when it starts, will be absolutely a total secret, according to the Bible. Before knowing that, and remember, Revelation 10, 1 up to 7, so nandyan, ano? At the end of the seventh angel's message, all the mysteries of God should be known. Where at the end time, the opening of the seven seals. So yun, bumanggit siya ng Revelation, ano po to? 10:7. Bakit niya nasabi yun? Angel of Revelation 10:7. Kaya nga, sabi ko nga kanina, kung lahat ay na-accomplish ng ating propeta, mga kapatid, bakit may kailangan Elijah pa na dumating sa Israel? Sabi siya, amen? Di ba? So, para sa hintil, ito kasi yung uunahin Di ba? But still, may Elijah pang hihintayin sa Hudyo. Sa hintil, mga kapatid, itong Revelation chapter 10, kaya nga sabi ko, Revelation chapter 10, verse 1, at yung Revelation chapter 10, verse 7, iisang anghel lang yon. Kaya dito, hindi nagdo-dual statement ng propeta, na kapag sinabi niya na all the mysteries of God would be known, where at the end time, the opening of the seven seal. Kasi isang anghel lang po, yung may hawak ng aklat, at ito'y bukas na, mga kapatid, nang siya'y bumababa sa lupa. Tama? Bukas na. Ibig sabihin, all the mysteries, open na. Pero pagdating do sa Revelation 10:7, tandaan natin, ito'y matatapos. Kaya nga, sabi ko, nung nakaraan nating meeting, kapag ka-misteryo ng Diyos ang pag-uusapan, hindi natin kayang tapusin yon. So, ano yung matatapos? This is the grace to the Gentiles. So, kapag natapos ang grace to the Gentiles, nakahakbang na po siya sa Israel, yung mighty angel na yan, kasi naglalakbay siya Di ba? From Gentiles papunta sa Israel. Eto na ngayon, bukas na po yung aklat at nandoon na siya, mga kapatid. Pinakain na kay Juan. Meaning, tapos na ang grace to the Gentiles, maririnig natin ang tinig ng arkanghel, wala na po doon yung baptize and repent and be baptized in the name of Jesus Christ. Dahil nasa Israel na ang biyaya at sa hintil naman ay yung pagpre-prepara para sa darating po na rapture. Finish na di ba? The mystery of God should be finished. Should be. Matatapos pa lang. Kailan matatapos yon?
kapag ibinalik na sa Israel. At ang Israel ngayon ay nakakapakinig ng mensahe ng dalawang propeta, samantalang sa Gentiles naman, ang napapakinggan po natin ay ang seven thunders. Kaya nga ang mensahe ng seven thunders, hindi na po ito salvation. Unwritten po ito, no? Prophetic, para i-prepara po tayo sa half-hour silence na may magaganap na rapture. Kung titignan nyo ang Revelation chapter 10, wala kayong makikita diyang rapture eh. Bumababa yung anghel wala kayong makikita ang rapture diyan. Tama po. Meron kayong maririnig na kulog. Tama. Pero walang nangyaring rapture. Bakit ka mo? Kasi ipapangaral pa eh. Ipe-prepara pa rin eh. Di ba? Tama. Yan ang purpose ng seven thunders. Ang bride po ay ipe-prepara para doon sa 6 months silence na yon na hindi ipinasulat kay Juan. Doon ngayon tayo. Habang nakikita natin ang nangyayari sa Israel na nagpa-prophesy yung dalawang propeta at sinusugatan ito. Yung Antikristo. Amen? Ito. Ito yung nakipagkumpirma ng covenant eh. Marami nang pirmahan nangyari, mga kapatid eh. Marami nang pirmahan nangyari. Sa mga simbahan, sa politika, marami ng pirmahan. Marami ng pinirmahan ito, mga kapatid. At magtutuloy-tuloy po yun. At makikita po natin yung kaganapan na yan na bago po mag-rapture ay nakatayo na ang templo. He is sitting in the temple of God, showing himself that he is God. So yun po yung kakainin na half-hour silence. Doon po natin makikita yan. Siya. Pero dahil sa sinugatan siya, pagdating ng middle of the week, mga kapatid, eto na ngayon, ang beastman. Amen? Beastman. Hindi po yan ang beastman. False prophet po yan. Naintindihan po natin? False prophet po yan. Ang beastman, mga kapatid, ay ang kaharian ng Roma. Amen po? There are only 4 beasts. Ano-ano yung 4 na yon? The first beast is Babylon, then Persia, then Grecia, then Roman Empire. So muling aahon nyo, mga kapatid, yung 4th beast, which is the Roman Empire. At ito, mga kapatid, lalagay sa likuran. Meaning, dahil sugatan siya, pero mangangamuhan siya doon sa beastman with the anointing and power of Abaddon, Apollyon. Type po yan na nangyari sa panahon ng Middle Age dito po, ng ang papacy po ay ibinaba ni Napoleon. Kilala natin si Napoleon the Great? Hindi ba? Binaba niya ang papa eh. Kukoronahan siya ng papa para bilang emperor, pero ang ginawa ni Napoleon the Great, kinuha niya yung corona. At siya mismo nagkorona sa sarili niya. Ibig sabihin na wala ng power ang papacy sa panahon ni Napoleon the Great. Kilala po natin yan, di ba? Emperor ng ng Roma. Roman Emperor, Napoleon the Great. Alam niyo ba ibig sabihin ng Apollyon? Napoleon. Pareho yun. Apollyon, Napoleon, Abaddon, iisa yun. Kaya magkatipo sa nangyari dito, mangyayari din dito in the middle of the week. Amen po? In the middle of the week, bababa ito dahil sinugatan siya ng dalawang propeta at magiging dominante yung espiritong galing sa ilalim na papahid sa isang emperador. Revelation chapter 13, mga kapatid, ang pagbangon
ng Roman Empire. Di ba? The beast that was the fourth beast yun, Roman Empire. The beast that was and is not. Bakit and is not? Kasi humalilito eh. Tama? Bumagsak ang Fourth Empire, ang Fourth Empire bumagsak pero sinalo ng papasi. Tama? Nahati ang emperor at merong 10 sungay. Nahati sa 10 sungay, mga kapatid. Na ito ang ecclesiastical po ang nagtuloy. 473. Ito po yung fall of Rome, mga kapatid. 473 AD. At hanggang ngayon, mga kapatid, bahagya lang yung panahon ni Napoleon. Bahagya lang ipinakita doon yung dominion ni Napoleon, bahagya lang. Pero still, hindi nagtuloy yun kasi namatay din si Napoleon, mga kapatid. So, kung ano yung nangyari doon, mga kapatid, mangyayari din dito. Dahil sugatan po ito sa panahon ng 2 propeta. Kung ito naghihimala, mga kapatid, dahil kasama niya yung mga demonyo Yung 2 propeta, grabe. Moises and Elijah. Alam naman natin yung ministry ni Moises kung paano niya hinatulan ng Ehipto. Di ba? At ganoon din si Elias, tama? Nagpapakita po yan ng tanda. At hindi makakapanaig ang kaaway, mga kapatid. Lalo pa ito, 2 propeta ito na magsasabay. Pero ipapahintulot ng Panginoon Diyos, mga kapatid, na makikitila kanilang buhay dahil paglabas ni Abaddon dito, yun ang papatay sa kanila in the middle of the week. Pero makikita ng buong mundo, mga kapatid, iaahon sila, iaakit sila ng Panginoon. Ira-rapture po sila. Amin po? At sino magtutuloy ngayon? 144,000. Sino yung kanilang gabay? Still, the Revelation 10 angel na naggabay sa atin, mga kapatid. Si Revelation chapter 14, the Lamb is with them. Doon sa 144,000. Siya yung naggagabay sa 144,000. Tandaan po natin, itong mighty angel na ito, tinawag sa Daniel, Prince. Di ba? Tama. Sa Revelation chapter 10, yung Revelation 10:1, kung titignan po natin yung description ng anghel na ito, sa biglang tingin, iisipin natin ito ang ating Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, kaya nga strong angel ang description niya. And I saw another mighty angel come down from heaven, clothed with a cloud, and rainbow was upon his head, and his face as it were the sun, and his feet as pillars of fire. And he had in his little book open, and he set his right foot upon the sea, and his left foot on the earth. And he cried with a loud voice, as when a lion roars. And when he had cried, 7 thunders uttered their voices. Nag-transmit po ito. And when the 7 thunders uttered their voices, I was about to write, and heard a voice from heaven, saying unto me, seal up those things which the 7 thunders uttered, write them not. And the angel which I saw stand upon the sea and upon the earth lifted up his hand to heaven, and swear by him that liveth forever and ever, who created the heaven and the things that therein are, and the earth and the things that therein are, and the sea, and the things which are therein, that there should be time no longer. Sumumpa po itong anghel na ito. Panginoon. So, saan siya sumumpa? Doon sa may likha. Sino po yun? Di ang Diyos, di ba? At siya po isang anghel na nautusan. Habang ang Panginoon still nandun pa rin sa luklukan ng awa. Ito po ay reflection ng ating Panginoon. Hindi pa rin rapture ang Revelation 10. Mga kapatid, ipapangaral pa muna. Isisigaw muna. Saan mangyayari ang rapture? Dito po, babasa ako ng Biblia para makita po natin yung rapture. Siguro, dito ako magpapahinga muna pag natapos po ito. Pasensya na po kayo, mga anak.
mga kapatid. Sa John chapter 5, yan. Verse 28, marvel not at this, for the hour is coming, in the which all that are in the grave shall hear his voice, and shall comfort they that have done good unto the resurrection of life, and they that have done evil unto the resurrection of damnation. Mga kapatid, tila nagsasabay, pero pag sinabing the hour is coming in which all that are in the graves that shall hear his voice shall comfort, ito po mga kapatid, yung resurrection ng mga nasa libingan sa panahon ng pag-aagaw. So punta tayo kay Pablo mga kapatid. 1 Corinthians chapter 15. So ito po yung trumpeta na yon. Last trumpet to the Gentiles, mga kapatid. Tinig po yun ng ating Panginoong Jesucristo para bangunin ang mga patay at tayo mga nabubuhay ay papaltan ng maluwalhating katawan. So dito po, 1 Corinthians chapter 15. Hindi ako nagkamali, sa 51 po yan. Ito po, behold, I show you a mystery. We shall not all sleep, but we shall all be changed. In a moment, in a twinkling of an eye, at the last trump, in last trump po sa Gentiles. Hindi po ito yung trumpeta o trumpet of judgment para sa Israel. Amen po? Dahil makikita po natin dito, meron pong pagra-rapture eh. Dito po sa 52. 51 muna. I show you mystery. We shall not all sleep, but we shall be changed in a moment, in the twinkling of an eye, at the last trump, for the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed. Tama po? Papalitan tayo. Sino yung papalitan? Yung mga nabubuhay. For this corruptible must put on incorruption, and this mortal must put on immortality. So when this incorruptible shall have put on incorruption, and this mortal shall have put on immortality, then shall be brought to pass the saying that is written, death is swallowed up in victory. So yun po ang victory natin. Na kapag ka sa huling trumpeta sa mga hintil yun, at ito po'y tinig mismo ng Panginoon ito. The Lord will descend from heaven with a shout, message ng propeta. Tama? But still, angel pa rin, yung nasa likuran ng propeta. Huwag natin kakalilimutan yon. With a shout, then with a voice of archangel, yung voice of archangel nag-transmit sa 7 thunders. Tama? Kasi nung siya ay tulad ng isang leon na sumisigaw, mga kapatid, yung kanyang tinig lumipat sa 7 kulog. At ito po'y 7 apostoles. Kung paano sa una niyang pagparito, sa pangalawang pagparito niya, apostol pa rin ang gagamitin. Yun po yung finishing na yan, mga kapatid, na bali instruction to the bride, mga kapatid, yung half-hour silence na yun. With the voice of archangel, then the trumpet of God, ang mga patay sa libingan magsisibangon, tayo nabubuhay, papalitan ng maluwalhating katawan, sasalubong tayo kay Kristo. Pag sinabing sasalubong, bagamat yun ay panahon ng kanyang pagbabalik, pero hindi siya aapak sa lupa. Doon lamang po siya sa clouds. Tama po? Sa clouds, sasalubong tayo sa Kanya, mga kapatid, at sa Panginoon tayo. Meron pong 7 years
na ano po doon, may supper of the Lamb. Tama po. Sino naman yung nasa middle of the week? Di ba? At sino naman yung gumagabay sa dalawang propeta? Si Michael, yung anghel ng Panginoon. Tama? Revelation chapter 14, verse 1, sabi doon, yung kordero. Di ba? Nakasama ng 144,000. Ibig ba sabihin si Jesus habang nagwe-wedding supper sa kanyang mga hirang nasa lupa pa rin at lumalaban, mga kapatid, sa Antikristo? Nagsasabay ba yun? Hindi po. Si Michael po yun. Si Michael po yung mga anak, mga kapatid. Revelation chapter 12, verse 7, si Michael pa rin ang bumaka kay Satanas para ibagsak siya sa lupa. Si Michael pa rin yung naglagay kay Satanas sa ilalim ng lupa, mga kapatid. So, kapag pikikiba ka, mga kapatid, nakikita natin ang tagumpay ng Panginoon At doon pa lamang sa kanyang mga hirang na anghel, mga kapatid, ay talunan na po yung kaaway. Amen? Michael shall stand. Sabi nga sa Book of Daniel. Sino man sabi niyan? Tong anghel na to. Si Gabriel, isang arkanghel din. Michael shall stand to the children of thy people, Israel. Tinutukoy niya, mga kapatid, dito yun. During the times and half a time. Dahil may bakbakan doon ng mga Israelita laban sa beast forces, mga kapatid. Magkakaroon ng gera po dyan. Samantalang ang 2/3 ni Israel itatago ng Panginoon sa lupa. Pero yung bakbakan na yun, mamamatay yun. Yung 1/3. So hanggang dito na lamang po, mga anak, mga kapatid.